Isa ang EDSA Busway sa mga itinuturing ngayong pinaka-accessible na pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng EDSA carousels na bumabaybay sa kahabaan ng EDSA mula sa Parañaque hanggang Monumento sa Caloocan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Plano magtayo ng bagong busway station sa Cubao at sa Pitik sa susunod na taon para mapabuti ang daloy ng biyahe at maiwasan ang traffic, ayon sa mga ulat noong August 2025, na bahagi ng kanilang commuter-centric na programa para sa mas mabilis at maayos na transportasyon sa Metro Manila. Ang Department of Transportation, DOTR ay naglalaan ng 265 milyon pesos para sa pagtatayo ng mga bagong busway stations at footbridges sa Cubao, Magallanes, at PTEX, Parañaque Integrated Terminal Exchange, na may bidding na naganap sa huling bahagi ngayong taon at target na konstruksyon sa 2026. Ang update sa PTEX Busway ay nakatuon sa pagpapaganda at pagpapalawak ng EDSA Busway System, kasama ang pagtatayo ng bagong busway station sa PTEX na target umpisahan sa 2026, pag-upgrade ng mga lumang istasyon, at pagpaplano para sa Cavite Bus Rapid Transit, BRT, na magkokonekta sa PTEX, para sa mas commuter-friendly na biyahe at mas mabilis na biyahe, ayon sa DOTR. Nakatakdang itayo ang Cavite BRT project na magbibigay ng point-to-point access mula sa PTEX papunta sa Cavite, na magdadagdag sa intermodal capabilities ng terminal. Bukod sa PTEX, may mga plano ring i-rehabilitate at pagandahin ang ibang EDSA busway stations, tulad ng Monumento, Bagong Barrio, North Avenue, Guadalupe, para sa mas maayos na biyahe. Tinitiyak ng DOTR na ang mga bagong pasilidad, kasama na ang mga footbridges, elevators, at walkways, ay mas madali at accessible para sa lahat. May pre-bidding conference na para sa design at build ng mga bagong istasyon, kabilang ang PTEX, na nangangahulugang nasa proseso na ito ng konstruksyon o paghahanda. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng DOTR na gawing mas maayos ang buong EDSA busway system. Humihingi ang DOTR ng 1.32 billion pesos para sa 2026 budget ng EDSA Busway, isang malaking pagtaas 16 times mula sa dati, para sa upgrades at rehabilitation. Mas magagandang istasyon, footbridges, at concourses na may modernong disenyo. Magkakaroon ito ng ramps, elevators, at accessibility features para sa persons with disabilities, PWDs, senior citizens, at buntis, kasama rin ang pag-upgrade sa bike lanes at pedestrian walkways. Gagawing mas ligtas, mas madali, at mas mabilis ang biyahe, magbigay ng mas maraming oras sa mga commuters, at e-template ang mga bagong istasyon. Kasalukuyang naghahanda para sa isang Public-Private Partnership PPP deal para sa buong EDSA Busway, na inaasahang magsisimula sa 2026 para sa private sector management. Tuloy-tuloy ang pag-rehabilitate at pag-rebuild ng Kamuning area sa EDSA, lalo na sa dating Mount Kamuning Footbridge. Napapalitan ng mas accessible na pedestrian facility na may elevators at ramps na konektado sa busway station, habang may mga ongoing retrofitting sa flyover mismo. Ang bagong concourse ay inaasahan din na ma-decongest ang kalapit na istasyon ng GMA Kamuning MRT3, dahil ang mga commuter ng busway ay kasalukuyang kailangang pumasok at maglakad sa istasyon upang maabot ang boarding area. Pinagagandahan ng pamahalaan ng EDSA Busway gamit ang mas malaking budget para sa 2026,
na magpapakilala ng mas modernong istasyon at mas madaling access, elevators, ramps, para sa lahat, habang naghahanda rin para sa pagkuha ng private partner para mas mapaganda pa ang serbisyo sa susunod na taon. Ang North EDSA Busway Concourse, sa SM North, ay bukas na, isang modernong pasilidad na may elevators, escalators, at PWD-friendly features para sa mas madaling paglipat sa iba't ibang transportasyon at sa mall, na naglalayong gawing mas mabilis at komportable ang biyahe sa EDSA Busway sa pamamagitan ng ligtas na paghihiwalay sa daloy ng bus at pedestrian traffic, isang malaking tulong para sa commuters. Bahagi ito ng mas malaking transit hub na kokonekta sa MRT7 at LRT Common Station. Noong July 2020, nang buksan ang EDSA Busway sa publiko sa ilalim ng Duterte administration, na naglalayong mas mapadali ang biyahe ng mga commuter sa pamamagitan ng EDSA carousels. Samantala, ang Pasig City ay nagbukas ng isang 7.8 milyong pesos, proyekto para sa sidewalk at drainage system na may haba halos 600 metro, na naglalayong bigyang prioridad ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga naglalakad, kasama ang pag-alis ng mga sagabal, encroachments, at paglalagay ng bagong bollards, na nagpapakita ng pangako ni Mayor Vico Soto na mas bigyang pansin ang pangangailangan ng mga pedestrian sa mga bagong proyekto. Ang proyekto ay nag-span ng halos 600 metro sa magkabilang panig ng kalsada, na may mga bagong bollards na naka-install upang mapabuti ang kaligtasan ng pedestrian. Ang mga relocatang na istruktura tulad ng Meralco, PLDT, at mga post ng ilaw sa kalye ay nagdudulot ng mga hamon, ngunit inutusan niya ang koponan ng engineering na maximize ang proyekto upang maihatid ang mas mahusay na pag-access sa pedestrian.